Hello everyone, this is Retro Clonoa and this is my review of this beautiful motorcycle from Honda ADV 160. Ito na ang most awaited and most requested na gusto nyong i-review ko, ang Honda ADV 160. Let's check this out. But before we start, let's see the quick specs of this beautiful motorcycle. Hello, it's been a long time. Can't get you off my tired mind. Shadow, let the tape rewind and finally ease my anxious eyes. Oh no, I feel you creeping in, my body bleeding sin. I'm drowning. Heaven, can you save me now from these thoughts inside my head? God, you are the devil, running through my mind. I can't get on your level. I swear to God I tried. I am not at this man. Turn around and turn ahead. You cannot be anymore. Oh my God, you are the Paborito kong part ng motor na to ay itong naked handlebar niya. Ganda. Ganda ng naked handlebar niya. Maporma. Dito sa harap ng motor makikita niyo yung quadruple LED headlights. And yung branding ng HSTC, Honda Selectable Torque Control. Dito yung clear na windscreen niya. Na-adjust yan pataas at pababa. Dito sa dalawang bilog, itataas mo yan sideways at ibababa mo or itataas mo. Itong HSTC Honda Selectable Torque Control, wala ito sa ADV 150. And normally 250cc pataas ang meron nito. Dito na-detect niya kung may traction loss sa likod ng gulong at ma-reduce yung torque para mas balance yung nakasakay at mas balance yung motor. Mapapansin mo yung HSTC lalo na pag mabilis ka at nagko-cornering ka sa motor na to. Dito sa left, makikita dito yung halos parang Honda Click 125 lang, nadagdagan lang na nitong hazard saka nitong idling stop system. Yang A na yan, para sa idling stop system yan. Dito sa left, meron yung high beam, low beam, busina, saka signal lights. Dito sa right, makikita yung idling stop system, hazard, saka push start, yung electric start nya. Yung design ng motor na to ay talagang pinag-isipan ng Honda. Tulad na lang ditong mga signal lights nya, makikita mong nakailaw talaga pag gabi, kaya hindi mo makakalimutan i-off. And ito ding sa side mirrors nya, pinag-isipan din talaga. It is done in a way na para hindi sasayad ito sa side mirrors ng mga kotse o kapwa motor na pagsisingit ka sa traffic, hindi tatama. Tulad ng sa stock ng Click 125 ko, tatama yung side mirrors nya. Dito, hindi to tatama. Magandang isingit ito sa traffic. Ito naman yung digital panel nya. Pakita natin. Dito nyo makokontrol yung console. Up, down, itong parang analog nya, pang taas at baba lang, at may pindutan sa side. Dito sa right part din makikita yung pindutan para sa fuel at seat, yung para ma-start ang motor. Ditong part, inaalis ito ng kasama ko, yung plastic dito na cover, kasi nananakaw daw.
Kaya inalis niya na lang. Dito sa left, makikita natin yung compartment dito. Para ma-open, press mo lang ito. Diyan, meron charger dyan. And pwedeng malagyan ng cellphone at power bank. Ito, yan yung cover nya, nakukoveran. Yan yung 5 volts 2.1 USB charger. Dito sa likod makikita yung dalawang Showa shock absorbers nya. Maganda yung play nito, on and off road. Dito sa likod 13 inches, 130 by 70. And sa harap 110 over 80, 14 inches naman. Kahit maulan at basa yung daanan, hindi naman madulas. Saka on and off road na yung stock na gulong niya. Tambutso. Dito yung radiator niya, radiator cover, and yung foot peg para sa back ride. Ito, may honeycomb ata ang tawag dito. Yung branding na ADV 160. Ito yung apakan niya. Maganda tong apakan niya. Pag gusto mong i-stretch yung paa mo, pwede mong ilagay yung paa mo dito. ABS, anti-lock brake system, yung sa harap na brakes. At dito sa likod ay disc brake. ESP Plus ang motor na to, enhanced smart power, improved fuel efficiency. Ang tipid ng motor na to despite 157cc siya. Itong motor na to, komportable itong gamitin. Sabi nila may ma-vibrate ito, pero hindi ko naman naramdaman yung vibrate niya. Halos wala. And mind you, ang natakbo nito is 2,000 plus pa lang. Sabi ng Honda, mas mararamdaman mo yung power ng motor na to pag nag 5,000 kilometers na. Pero kahit hindi naman nag 5,000 kilometers, ramdam ko pa rin naman yung lakas niya. At para itong yung Click 125i na mas smooth, mas mararamdaman mo yung smoothness niya kapag may backride ka. Pero even without backride, smooth naman. Ganda ng takbo niya. Despite sa size ng motor na to, nimble naman itong motor na to. Madaling i-maneuver. At kung nasanay ka ng gamitin, madali lang ito isingit sa traffic. Kasi yung pag-drive niya, magugulat ka kasi ang nimble niya. Comparing it to Click 160 na na-try ko, ito na lang ADV 160 ang bilhin nyo. Wag yun. Konting palo pa at ipon pa para ito na lang ADV 160 ang kunin nyo. Yun lang ang may papayo ko kasi na-try ko yun Hindi kasing nimble ng motor na to. Ito yung Honda Smart Key and Alarm System. Kunwari kapag ka maraming motor na nagpark at para malaman mo kung nasan yung sa iyo, pindutin itong nasa taas para tumunog yung motor nyo. 6.5 inches. Mataas. Hindi basta-basta sasayad yan. Itong underseat compartment niya, malaki, malawak. Tignan natin. Kita nyo naman, kasyang-kasya yung malaki kong bag dyan. Bagpack. Lawak yan. Natin yung fuel compartment. Uy, high tech, kusang tumataas. May paglaganan pa dito nung cover nya.
Ganda. Comparing it to NMAX version 3, mas malakas, mas maganda at komportable gamitin tong ADV 160. Sabi ng mga NMAX users na mas malakas daw yung version 3. Hindi, wag ka maniwala dun. Ito, pag kuhan na niya yung 5,000 kilometers and above, dun mo na mafe-feel yung power ng ADV 160. Yun din ang sabi ng Honda, na pagka nakapalo ka na ng 5,000 plus kilometers, dun mo na mararamdaman yung full power ng ADV 160. Yan sa video, makikita nyo 5'8 ako. Bumagay sa yung motor sa akin kasi matangkad ako. Para sa matatangkad tong motor na to, babagay to sa'yo. And na-try din to nung kasama kong 5'4. Kayang-kaya niya rin namang i-drive to. Pero preferably, sa katulad kong matatangkad dyan, bagay na bagay to sa'yo. Halika, i-rides ulit natin. With all honesty, ang sarap i-drive ng motor na to. At talagang iba siya kesa sa mga motor na na-review ko. Ito yung pinaka-premium na motor na nagamit ko at na-review ko. Ang sarap i-drive, komportable ka talaga. Kahit mapa off-road man yan, kahit na on-road, kayang-kaya niya. Talagang adventure scooter tong motor na to. Makakapunta ka anywhere. Madali din itong isingit-singit, lalo na pag traffic, lalo na kapag sanay ka na sa motor na to. Ito ay may idling stop system, pwede mong i-on at off. Pagka traffic masyado, pwede mong i-on para makasave ka ng fuel. Pero pag kaya mo namang isingit-singit at yung daanan ay malawak, i-off mo na lang yung idling stop system niya. Yung letter A na pindutan sa right side. Ito, i-drive natin sa amin. Tignan ulit natin kung maraming turista. Ayun nga, ang daming ngang turista. Itong ADV 160, maganda to lalo na pag may backride ka. Mas mararamdaman mo yung smoothness niya. Pero kahit naman walang backride, ang sarap i-drive talaga nitong motor na to. Dito sa amin, maraming pataas na daanan. Yung sobrang tirad talaga, matirad yung kaya-kaya naman ng ADV 160, walang problema. So, para kanino ba tong astig na motor na to, na ADV 160? Usapang dream bike na kasi tong ADV 160 na to eh. Nandun yun sa category na dream bike. Sa lahat ng, for all the things that it can offer, such as HSTC, ESP+, idling stop system, high-tech na tong motor na to. Saka ang daming perks kumpara sa ibang mapagpipilian dyan. And sa comfort at sa tipid ng gas, kahit 157cc to, ang tipid nito sa gas. Tapos yung looks talaga ang nagdala ng motor na to eh. Sobrang ganda talaga ng motor na to. Kayo, mga ka-retro, ano ba ang dream bike nyo? Ako noon, nung college ako, Zoomer X yung gusto ko nun. Pangarap ko nun ng Honda Zoomer X. Hanggang sa nagka-work ako, ang binili ko is Click 125i. And alam ko, karamihan sa inyo, ito ang dream bike nyo, ADV 160. Panalo ka dito sa motor na to. Napakaganda. Thank you for watching, everyone. Please subscribe. God bless. Ride safe, stay safe, and work hard.
Thank you po for watching. Please subscribe.